Ako si Liza, 38 years old. May 4 kaming anak ng asawa kong si Marco. At sa buong buhay ko, iisa lang ang alam ko. Mahal ko siya. Sobra. Kahit noong una ko siyang mahuli na may ibang babae, hindi ako umalis. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Umiyak lang ako sa banyo habang iniisip, paano na yung mga bata? Paano na pamilya namin? Pinatawad ko siya. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil naniniwala ako na kaya pang ayusin. May maliit akong negosyo, catering at buy and sell. Ako ang bumubuhay sa bahay. Ako ang nagbabayad ng kuryente, tubig, tuition, gatas, bigas. At kahit minsan, ako pa ang nagbibigay ng pamasahe sa asawa ko. Pero mahal ko siya. Kaya hindi ko iyon inisip bilang gastos. Para sa akin, pamilya iyon. Hanggang isang araw, sabi ko sa kanya, mag-abroad ka na. Para may mas maayos tayong kinabukasan. Tinulungan ko siyang mag-apply. Ako nagbayad ng medical. Ako nagpa-process ng papers. Ako nag-asikaso ng lahat. At noong umalis siya, umiyak ako sa airport. Hindi dahil natatakot ako sa lungkot, kundi dahil umaasa akong pagbalik niya, mas mabuti na siya. Pero pagdating niya sa abroad, mas lumala, may babae siya roon. At hindi lang basta babae, nagkaanak sila. 2, isang lalaki at isang babae. Parang gumuho buong mundo ko. Pero kahit ganoon, tinanggap ko. Pinatawad ko. Tinuring kong parang wala. Kasi ang nasa isip ko lang, ayaw kong lumaki ang mga anak ko na wasak ang pamilya. Pagkalipas ng ilang taon, umuwi siya sa Pilipinas. At akala ko, ito na. Ito na yung pagbabago. Ito na yung second chance namin. Pero ilang buwan pa lang, nahuli ko na naman. Iba't ibang babae. Iba't ibang chat. Iba't ibang kasinungalingan. At heto na naman ako. Nakahawak sa cellphone. Nanginginig ang kamay, habang binabasa ang mga mensaheng hindi ko dapat makita. Hindi ko alam kung ano mas masakit, yung niloko niya ako, o yung alam kong kaya ko pa rin siyang patawarin. Kasi totoo, mahal ko pa rin siya. Pero pagod na rin ako. Pagod na akong maging martyr. Pagod na akong maging ina, asawa, provider, shock absorber, punching bag, at tagapagtakip ng kasalanan niya. Pagod na akong maging mabait, habang ako yung unti-unting nauubos. Ngayon, nakaupo ako sa kama, hawak ang cellphone na may ebidensya ng panloloko niya. Naririnig ko sa sala yung mga anak namin, tumatawa, naglalaro, walang kamalay-malay sa bigat na dinadala ko. At tanong ko sa sarili ko, hanggang kailan ko ipaglalaban ang isang taong hindi naman lumalaban para sa akin? Hanggang kailan ko pipiliin ang pamilya, kung ako mismo hindi na pinipili? Kung patawarin ko ulit, ako ba ang tanga, o ako ang matapang? Hindi ko alam ang sagot.